Ngayong linggo ay pupunta nga kami sa Quiapo at itong mga oras ito ay on the way na nga kami pupunta ng Quiapo. Matagal-tagal na rin bago nasundan yung huling video ko. Ay kaya ngayon may ginagawa na naman akong content. Ay mga oras at tara sa Mindanao Avenue na nga tayo. Ay syempre hindi lang ako yung pupunta dito dahil kasama ko rin ang kapatid ko. Hindi ko na nga sila nabidyoan dahil nasa likod namin sila. Pero mamaya ay makikita nyo rin kung sino yung mga kasama ko. Mga ilang minuto pa ay makakarating na rin kami sa Quiapo. Mabilis lang naman ang biyahe dahil wala ngang traffic. Dito kami dumaan sa Mindanao Avenue para walang traffic din. At finally nakarating na nga kami sa Quiapo. Naghahanap ng parking area ang mga kasama namin dito. Andito kami ngayon sa Quiapo Church. Dahil linggo ngayon ay kami magsisimba. At nandito na nga kami at nagulat na kami ngayon at ang daming tao. Dito lang namin nalaman at paspas day pala ngayon. Ay hindi ko alam paspas day o palaspas day. Basta parehas lang naman yun. Sobrang init nga at may mga kasama pa kami mga bata. Hindi namin alam na sobrang dami pala ng tao ngayon. Kaya naghanap kami ng maganda-gandang pwesto. Tignan mo ang Quiapo ay napakalawak nga naman. Dahil sobrang summer na talagang dala-dala sila ng mga kanya-kanya nilang payong. Buti na lang talaga at meron silang malaking TV dito sa labas. Para kahit yung mga tao sa labas nakikita pa rin si Father. At hindi na nga namin natiis ang init ng mga oras na to. Buti na lang may malaking tent dito sa gilid. At sumingit nga kami dito sa pinakasingit-singitan ng tent. At mamaya-maya pa ay magbapaspasan na. Babasbasan na itong mga palaspas. Dahil wala kaming dala ay nagpa-bless na lang kami. At pagtapos nga ng misa ay tamang pakyut lang dito sa labas. Pagkatapos ito ay pumunta kami ng Luneta Park. Dito nga sa Luneta Park nagpalipas kami ng oras. At bumili na rin kami ng pagkain sa inasal. Unli rice nga pala mang binili namin pero hindi pala pwedeng mag-unli rice. Hindi pala pwedeng mag-take out ng maraming kanin. At sa mga oras ito ay tamang magbibidyo na lang nga kami. Dahil tanghaling tapat na at wala pa kaming almusal. Ayan nga salo-salong nagkakainan na kami. Pagtapos nga namin kumain dito ay talagang mag-iikot kami. Nung pagtapos namin kumain ay umikot-ikot na kami dito. Ito ang unang punta ko dito sa Luneta Park. Kahit matagal na kami dito sa Maynila, ngayon lang din ako nakapunta dito. Kaya nga pagpupunta kayo dito, dapat talaga fully prepared kayo. Dahil mahal ang mga banig nila dito. At dapat may dala na rin pala kayong pagkain. Dahil sobrang out of budget ang mga price nila dito. At may paparinig ako sa inyo. Hindi alin? Hindi naman pala mahirap humiga sa kalsada. Hindi daw pala mahirap pumiga sa kalsada dahil nagbanig-banig nga lang kami doon. At ito gagamitin ko na ang pangmalakasang kong selfie stick na nabili ko lang sa TikTok na meron na siyang remote na hindi mo na kailangan magpa-picture sa iba. At lalong-lalo na pag gusto mong gumala ng mag-isa. So, pwede ka na mag-picture at mag-video ng mag-isa dito. Iko-connect mo lang naman ang cellphone mo sa Bluetooth at sa remote ng tripod na to. At pwede ka na makapag-picture ng mag-isa. Kagaya na lang nito. Ako na ang kusang nag-play nito. At ako na rin nagkusang mag-picture-picture sa sarili ko. Dahil hindi na ako mahihirapang magpa-picture sa iba. Kaya maganda talaga pag may tripod kang ganito. At pagkatapos ganito ay umikot-ikot pa kami dito sa Rizal Park. Ang cute ng mga isda dito. Para sa Chinatown ang mga datingan nito. Ang ganda-ganda nga naman mag-emot-emot dito. Tignan mo ba naman ang mga isda dito na ang tataba talaga. Tignan mo ang place, ang napaka-peaceful naman talaga niya. Akala mo nasa ibang bansa ka. Na-amaze nga si ate mo girl dahil ngayon nga lang siya nakapunta dito. Expected ko ay may entrance dito ay wala pala. Buti na lang walang entrance dahil out of pocket na ako. Makikita nyo ang daming isda talaga dito. Tinitignan-tignan ko ako dito kung may guard dahil mangunguha nga din ako ng tilapia. Para pag uwi ko ay may ulam na kami. Ay, joke lang yun. At bumalik na nga kami dito. Dahil ang sakit na ng paa ko kakaikot. Kaya ngayon ay magpapahinga na kami dito. Mamaya ibubuksan na rin nila ang gitna ng tubig dito sa gitna. Ha, ano daw sabi niya? Basta yun na yun. At tama nga ang pagpapaganda-gandahan lang natin dito. Tingnan mo ba naman ang ganda ng view at nakakakalma. Mainit ka sa mga oras na to pero dahil maraming puno ay nakakalis init din siya. Bumili nga din ako ng pagkain dito sa labas. Bumili ako ng 40 pesos na kikiam at fishball. Pero nang ubos ko na to naalala kong hindi pa pala ako nagbayad kay ate. Ay halagang 40 pesos din yun, baka malugi si ate. Kaya nga nang umuwi kami binalikan ko siya at sinabi kong hindi pa pala ako nagbayad. Kaya ayun, tinanggap niya ang bayad ko. Pagtapos nga namin kumain dito, mga balandang alas 5 na o alas 6, kami pa uwi na. Inantay lang namin na mababa ang araw bago kami umuwi. Para naman pag uwi namin mahangin at hindi na mainit. Bago nga kami umuwi magpapapicture muna kami. Ay syempre hindi mawawala ang pagpapakit video moment natin dito. Ang dami-dami ng tao dito, talaga namang papapansin lang yan. Pero dahil nga pa uwi na kami, magpipicture muna at magbibideo muna kami dito.
Ayan nga, mag-aalas 6 na binuksan na nga nila yung fountain. Ay syempre dapat may kanya-kanya din kaming intro dito sa fountain na to. At pagtapos nga namin dito magpa-video at picture, nagsigayakan na nga kami. Try ko nga pala tong selfie stick na to kung gaano kahaba siya. Dahil first time ko lang ginamit tong selfie stick na to. Na-order ko to sa TikTok na akala ko ay hindi talaga totoong dadating sa akin ng ganito. Kaya nung tinry ko siya na parang video, pwede naman pala talaga siya. Kasi hindi lang siya selfie stick, pwede na rin siyang tripod. Amazed nga ako dito kasi sobrang taas pala nito. Ay perfect na nga to pang vlog. Lalo na sa akin, mahilig ako mag-travel. At nagreklamo na nga isa at ang sakit na daw ng kanyang bato. At sa sobrang taas naman talaga ng selfie stick na to. Nakakatuwa wala pa to sa 300 pesos worth it siyang dumating sa akin. At pagtapos nga namin mag-video, ito na nga yung last video namin bago kami umuwi. Binidyohan ko lang yung fountain na yan dahil ang tagal namin inantay magbukas yan. Pero sad to say nga, hindi namin naabutan yung pailaw nila. Dahil kailangan na namin umuwi ng mga oras na to. Ang ganda ng sunset. Tignan mo naman. Perfect na perfect talaga siya pang family bonding at friends. Dito yung entrance at exit niya. Dito rin kami lalabas. Na dahil dito nga rin yung mga motor namin sa labas. Dito pala merong 50 pesos na parking pay na babayaran. At pauwi na nga kami sa mga oras na to. So that's all for today's vlog. Salamat sa pagsama. Bye!